Magandang umaga mga kapatid. Itinalulugod po namin ang inyong pakikahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang pangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Sabino Benco. Magsitayo po tayo. Sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang pangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Sabino Benco. Magsitayo po tayo. Pag-ibig at buhay na walang hanggan na ating natamo mula sa Diyos, ito ang ating ipinagdiriwang. Mga ginigilig, tayo po'y magpasalamat, tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sumati ng Panginoon tayo binigyan. At dito lamang nakalipas na mga mahal na araw, sinariniwan natin ipinagdibo kung paano sa Kanya tayo unang nakibahagi sa buhay at pag-ibig ng Diyos. Ito ngayon ay ating muling sinasariwa, unang linggo sa buwan, kung kaya ang ating kaugalingan na ang binyag ang sa atin ay magbigay sigla
sa iwain at pagpasalamat. Ang manaming mga pangyarihan, nilobobong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan. Ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ang iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling po namin marapatin mong basbasan ng tubig nito na ngayon nais namin mawisik sa aming katawan. Pagkaloob mong sariwain nito sa amin ang buhay na iyong binigay nung kami binyagan at ipagsanggalang naman nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makatulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa kapagkakamit namin ng kaloobong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Patawarin natin mga kasalanan at tayo patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Amen.
araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan niyo mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alamin niyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang tao ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayan sa Kanya, gaya ng sinabi ng David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya hindi ako matitigani. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihilay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kami lahat sa bagay ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito ay kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Turo mo ang landas na buhay ang hantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang dulo mo'y nagdudulong ng ligayang walang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa krus. Siya ang korderong walang bati at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Kasulatay iwanagin, kami ngayon pag-alam. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong unang araw ng linggo din yun, ang dalawa sa mga lagaan ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila ng tatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng anak ni Cleopas, kayo lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katapos pa lamang nangyari doon. Anong mga bagay? Tanong ni Jesus. At sumagot sila,
tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang makatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ipinalita ng ilan sa mababaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila nang sabi nakakita sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ngayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay papagal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba ang Mesiyas ay kailangang upatan ang lahat ng ito bago niya pamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila noon sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Kaya siya pinigil nila. Tumuloy na kayo rito sa amin na nila sapagkat palubog na ang araw, padilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila at nang sila'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang naglaho. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nila nagkakakipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon nang pakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga ginigilig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kay aming Panginoon Jesucristo, magsiupo po na. Noong unang araw din ng linggo, iyan ay napakahalagang detalye. Ang isang linggo sa mga Hudyo ay nagsisimula sa araw na kasunod ng Sabat. Ang Sabat para sa mga Hudyo ang pinakatugatog. Ito ang huling araw ng isang linggo. Ito ang kanilang banal na araw. Araw kasunod ng Sabat, unang araw ng isang linggo. Noon si Jesus nabuhay ng huli. Noon, nagtubo umagang-umaga si Maria Magdalena sa libingan at natagpuan ngang nawawala ang bangkay. Noong gabing iyon, noong araw din iyon, gawing hapon, si Jesus ay sumabay sa 2 alagad pauwi ng Emmaus mula sa Jerusalem. Ang dalawang ito, sinabi sa atin ang pangalan ng isang Cleopas. Sino yung kanyang kasama? Hindi malayo ito ang kanyang asawa si Maria. Sapagkat sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, tahas ang sinabi sa paanan ng Kalbaryo kasama ni Maria ina ni Jesus, si Maria ang asawa ni Cleopas. Ang dalawang ito'y mga alagad ni Jesus, mag-asawang malapit kay Jesus. Ngunit ang dalawang ito ngayon, matapos ang kapistahan ng Paskwa, araw ng Pangilin, araw ng Sabat,
Sila ngayon ay pauwi na. Iiwanan nila ang Jerusalem. Bakit? Sapagkat ang Jerusalem ngayon ay tanda ng kanilang kabiguan. Sa Jerusalem, ang kanilang Panginoon ay dinakip. Sa Jerusalem, nagkaroon ng kangaroo court. Si Jesus ay kaya nilitis ay upang ipapatay. Alam na ang gagawin bago pa magsimula. Si Jesus sa Jerusalem, pinitay, inilibing. At ang dalawa'y lululugo na pauwi na. Ang Jerusalem ay kanilang tinalikuran. At dito, si Jesus na kanilang ipinagluluksa, wika nga, ang hindi nila namamalayan at nakikilalay, siya palang sumabay sa kanila. Bakit? Upang sila'y hindi samahan sa pagtalikod sa Jerusalem, kung hindi upang sila'y tulungan, maunawaan ang mga nangyari. At paano? Una, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pananampalataya ay dapat nakasalalay sa salita ng Diyos. Pananampalataya tungkol kay Jesus ay dapat nag-uugat sa sinabi ng Diyos. At iyon ang inilahad ngayon ng Panginoon mula sa mga aklat ni Moises, ang Pentateuch, hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Ipinahayag niya, hindi ninyo dapat ikalungkot, hindi ninyo dapat ikawala ng pag-asa na ang inyong guro ay ipinako sa krus. Lahat ng ito'y sinabi na, pinagpauna na kailangang pagdaanan ito, sapagkat ang tao na kanyang ililigtas ay mga makasalanan. Ang mga tao ito ay kinakailangang bigyan ng isang aral na hindi sa kasalanan, karahasan, pagkamasarili, kung hindi sa pagsasakripisyo, pag-aalay, pagtitiis. Diyan natin yan ang landasin ng buhay na hahantungin. Iyan ang inyong dinasal sa Salmong Dugunan. At sabihin pa ba'y para silang pugon na kinagatungan. Hindi nila mawari ano ba nangyayari. Ngunit samantalang si Jesus na hindi nila nakikilala ay nagpapaliwanag na bago na ang kanilang pakiramdam. Silang dalawa na parang lantang pechay na papauwi sa Emmaus. Bago dumating doon ay mga nakatayo na muli. Nabuhayan na ng loob. Sumigla na. Hindi nila mabatid kung bakit. At malalaman lamang nila kung bakit nang pagdating sa Emmaus, maliwanag na tagaroon itong mag-asawa. Meron silang bahay doon. Kaya nakuha nilang si Jesus sa iyan-iyan, gabi na, madilim na, dumito ka na. Saka mo na ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Sila na may pinagbigyan. At nang sila nga'y tumulog sa hapag upang kumain na, may ginawa si Jesus. Ang ginawa niya sa huling hapunan, ipinagkatiwala sa kanila bilang alaala sa Kanya. Sa kita nito, maalaala nila si Jesus at sila'y nasa alaala ni Jesus. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat, pinaghati-hati yun, ibinigay sa kanila. At nabuksan ang kanilang mga paningin, makilala kung sino itong kanilang kasama. Mga kababayan, mga kapatid, dito sa napakagandang salaysay na ito ay nakalarawan ang ating sarili. Kung paano tayo rin mga ginigiliw, madalas gusto na nating umuwi, gusto na nating talikuran. Ilan sa inyo nasama na sa mga kilusan, sumapi na sa mga grupo, at ilan sa atin ang hindi nagtagal. Sapagkat tayo nasiraan ng loob, sapagkat wala naman nangyayari, sapagkat ganito ganoon. Alalaumbaga, ilan sa atin ang tumalikod na sa Jerusalem upang bumalik sa dating buhay. Nang si Jesus ay tunay na makilala, nang si Jesus ay maranasan at madama,
Itong dalawa, noon din, nagmamadaling bumalik sa Jerusalem. Iyan ang katapusan ng salaysay. Yung tumalikod at umalis sa Jerusalem. Sa bandang huli, bumalik at nagmamadali na sa Jerusalem. Ano ngayon? Doon namatay si Jesus at tinilibing. Ngunit ngayon, alam nila, doon din sa Jerusalem, siya nabuhay na maguli. At ngayon sa Jerusalem, silang lahat ay dapat magpatotoo, magpahayag, tunay nga, si Jesus ay buhay. Siya'y nagpakita. Siya'y nakilala namin. Siya'y nakasama namin sa pagbubukas niya ng banal na kasulatan, sa pagdulot sa hapag, sa pagdiriwang ng Eucharistia. Siya'y buhay. Siya'y hindi patay. Hallelujah. Ang bumalik sa Jerusalem ay ang manindigan, ang manalig, ang magpatuloy sa sinimulan. Ang bumalik sa Jerusalem ay ang maipahayag ng buong katotohanan sa sigla ng kanilang sariling pagkatao. Si Jesus ay nabuhay na muli. Ngunit ikalawa, mga giligilid, sa salaysay na ito, mapapanahag ninyo, iyan ang ating regular, linggo-linggo na pakikipagtagpo kay Jesus. Paano nila unang nadama si Jesus sa banal na salita? Ano unang bahagi ng pagdiriwang natin tuwing araw ng Panginoon? Ang araw ng muling pagkabuhay. Huwag po ninyong kalilimutan. Bakit ba ang araw ng linggo? Ang araw ng Pangilin, araw ng banal, araw ng Panginoon. Sapagkat sa araw na ito, unang araw ng sanglinggo, si Jesus ay nabuhay na maguli. Paano ito katotohanan sa atin? Una, sa salita ng Diyos. Kaya ang pagtitipon natin, linggo-linggo, nagsisimula. Kamukha doon sa dalawang alagad. Buksan ang banal na aklat. Tunghayan, pagnilayan ang hinggil sa ating tagapagligtas. At pagkatapos noon, pagdulot sa hapag. Dito natin si Jesus, ika nga, kaharap. Siya ang ating kapiling. At dito magaganap yung kanyang pagbibigay ng sarili. Dito mangyayari yung ating pagtanggap. Upang, tandaan ninyo, tayo'y tumayo mula dito, kayo'y dapat umalis. Hindi tama na kayo'y manatili dito sa Edsa's Right. Marami kayong gagawin, uuwi, pupuntahan. Ngunit, ang manggaling dito, ito ang ating Jerusalem. Ang manggaling dito may dapat ipahayag. Bawat isang magsimba, dapat mapangatawanan, buong saya, buong galak, sabihin sa kanino man, si Jesus ay nabuhay na muli. Siya'y nakasama ko sa banal na salita, siya'y tinanggap ko sa banal na Eucharistia, siya ngayon ang nasa sa puso ko, siya ang daladala ko saan man ako pumaroon. Ngayong taon ng laiko, tayong lahat ang tinatawag sa kabanalan, tayong lahat ang isinusugo sa kabayanihan. Paano? Sa pagbabahagi ng magandang balita hinggil kay Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang mga tumalikod sa Jerusalem, panahon na para bumalik. Gusto kong ikwento lamang sa inyo. Kanina kinuwento ko yun sa radyo na nitong nakalipas na linggo, ako'y naging keynote speaker sa Baguio sa Teachers Camp. Doon, nagdiwa ng 46th Annual Grand Reunion. Ang mga korselista ng buong Laguna, mga korselista ng Tondo, mga iba't ibang bayan. Ako'y nagulat. Buhay pa pala ang kursilyo. At mayroon pang nagpapatuloy. Ngunit sinabi ko sa kanila, marami nang iniwanan ng Jerusalem, hindi ba? Kayo'y nagpupursige pa, kayo. Buhayin ninyo ang inyong kalooban upang bumalik sa Jerusalem at ang lahat ng kurselista ngayong taon ng laiko sa ating new evangelization na kayo'y sa pagbalik sa Jerusalem makapagpahayag lahat ng magandang balita
tunay si Jesus ay nabuhay na muli. Alleluia! Alleluia! Magsitayo po tayo. Itulog natin ngayon ang ating tugon dito sa mga kahilingan para sa ating mga pangailangan at ng isang katauhan. Sabihin po natin, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa simbahan, tagapag-ingat sa salita ng Diyos, nawa, tuwi na niyang maipaliwanag ito ng buong linaw upang maliwanagan ang isipan ng mga tao at maganyak ang kanilang mga puso para nila sa buhay ito. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa Santo Papa at ating Obispo, sa kanilang pagtuturo, nawa, magabayan nila tayo sa iba yung pag-unawa sa katunayan ng muling pagkabuhay at sa kaangkuban nito sa ating buhay. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa lahat ng magulang at guro, sa pagtulad nila kay Kristong muling nabuhay, sila naway makapagkintal sa mga puso ng kanilang mga anak at mga tinuturuan ng kapayapaan, galak at hangat ng pakabagin. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa lahat ng nalulugmok sa mga pagkasiphayo at pagkabigo sa buhay, matagpuan nawa nila kay Kristo muling nabuhay ang liwanag at lakas ng loob ng kanyang 2 disipulo ng Emmaus. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa ating lahat na nagdiriwang ng Eukaristiyang ito, nawa, lubos nating marama ang presensya ito ni Kristo muling nabuhay at maganyak tayong magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao. Manalangin tayo.
Samahan mo kami, Panginoon. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansariling kaluluwa. Panginoong Yesus, salamat sa iyong pagiging kasama naming naglalakbay sa buhay. Pawiin mo po ang lahat naming agam-agam, lunasan ang aming mga karamdaman, hatian mo kami ng iyong tinapay ng buhay hanggang marating namin ang aming hantungan sa langit, kung saan ka nabubuhay nagahari, walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin tayo mga kinikili ko upang itong ating pagsisimba sa araw ng Panginoon ay maging kalugod-lugoon sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aari sa iyong mga kapatid, sa kapangyarihan ng alaman, sa aking kapaliwangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama, tanggapin mo po ang mga alay ng iyong sambayanang nagagalak. Ang pagbuhay na muli ng iyong anak ay niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbaguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang mananging makapangyarihan, tunay pong marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagliliwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamugtuban at tumubuo sa aming lahat sa pag-aay ng sariling buhay at sa pagbubuhay ng muling ng anak mong mahal, na pusang ganap ang iyong takanan at kaming pinag-aharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan at sa kanyang muling pagbubuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisahan ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang umpay sa kalangitan, kami po dito sa EDSA Shrine ay nagpupuni sa iyong kadakilaan. Basbasan ko sa makaloob na ikaw sa pamitan ng Espiritu upang sa aming ikapapanutoy maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, tinati yun, ibinigay sa kanyang mga lagad na ang bika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos na magpunan, kinuha niya ang kalis. Muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa mga lagad at ang bika. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagdangan natin ang pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami ng pusong tunay. O Jesus, kami man, iligtas mo kami. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inyaray namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na magtikon, sumamba, mag-alay sa iyong anak. Isinasamo namin na aming tatagaw ng katawan ng dugo ni Kristo ay pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong Santa Iglesia ang naganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami lahat sa pag-ibig at pananampalataya
kay San Francisco naming Papa, ni Luis Antonio naming Obispo, at ng Tanang Kaparian, lalo na po yung matatanda na at may sakit pa. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Hyundai na may pag-asa at sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga nauna na. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malapiring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposa, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, maipagdiwang nawa namin lagi ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang mga pangyarihan, ikaw ay pinupuri ni pinagdahan, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Panginoon sa banal na komunyon, kagaya nung ginawang pagtanggap ng tinapay na inabot ni Jesus doon sa dalawang disipulo sa Emmaus. Tayo muna'y taos-pusong mananangin na sana ang pagtanggap natin sa Kanya ay pagtanggap sa Kanyang pag-ibig, pagtanggap sa Kanyang kalooban at utos at habilin sa bawat isa sa atin, anuman ang ating mga katungkulan at kampanin sa mundo nito. Hinihiling namin ng Panginoon, iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Kalooban mo kami ng kapayapaan, katiwasayan, kagalakan sa aming mga tahanan, sa aming mga pinapasukan sa aming kumbayan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig, karahasan, pagkamasarili. Samantalang inintay namin sa iyong pagbabalik, Yesu Kristo, aming manunubos. Sapagkat sa iyo ang kahilingan at ang kapamilya at ang kapulihan magpapalitan. Panginoong Jesus, huwag lubusan ang isalang-alang ang marami naming kasalanan at kahihiyan.
Bagwas ang tingnan mo po yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbabago, paundaran, ayon sa ikasitya ng iyong kalooban, na bubuhay ka nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kinitili, atin ang biyaya ng Panginoon, manatili tayong bukas puso sa isa't isa. Magbatihan po tayo. Narito siya. Kilala natin siya. Tanggapin natin siya upang siya'y ating mapaglingkuran. Ating pong wikain, Panginoon, hindi ako nakakapagpapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong. Bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawak ang paglalaban ng ideologya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, itulong niyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganahan ang pagbibigaya, sa kalangitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mamimibabaw ang pagkamakasarili, itulong niyo sa amin ang kababaang loob, sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na palingahin, maglingkod sa halip na pagtituran. Huwag po sana kaming mahangad ng karanyaan at tulungin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwal na tiyan. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Ina ng kapayapaan, magsitayong magkakit. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon mo't linawin ang iyong samayanan na minarapan mo makinabang sa iyong piging na pangmagpakailanman. Ipagalaw mo po kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya na ating mga baging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigiling, si Kristo'y maling nabuhay, bumayo, huwag iwanan ang Jerusalem. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia.